Maligayang pagdating sa Mystic EA Channel. Ngayong gabi, tayo'y maglalakbay sa mga anino ng Quezon City, sa isang lugar kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo sa isang madilim na saya. Ang ating destinasyon ay ang kilalang Balete Drive, isang kalsadang may malagim na reputasyon, isang lugar kung saan ang mga anino ay nagbubulungan at ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagiging malabo. Hindi pangkaraniwang kalsada ang Balete Drive. Ang dalawang linya ng kalsadang ito, na dumadaan sa puso ng New Manila, ay puno ng mga jeepney at tax. Ngunit ang mga naglalakbay dito pagkatapos ng dilim ay nagsasabing may isang presensya na hindi maipaliwanag, isang anyo na nakasuot ng puti, isang multong babae na sumasanib sa gab. Sinasabing siya'y espiritu ng isang batang babae na brutal na pinatay ng isang taxi driver noong 1950s o marahil ng 19 anyos na nagkaroon ng trahedya sa isang joyride noong 1949. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas madilim at mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip? Ang kalsadang ito ay nakilala dahil sa mga punong balete na dati nakalinya sa mga gilid nito. Higit pa sa tanawin, ang mga punong ito ay sinasabing dahilan kung bakit nananatili ang white lady sa kalsadang ito. Ang kanyang kaluluwa'y nakatali sa sinaunang kahog. Ang mga puno ng balete, na may makakapal na dahon at aninong ilalim, ay matagal ng bahagi ng mga kwentong bayan ng Pilipina. Pinaniniwala ang tahanan ito ng mga diwata, mga engkantong nagbabantay sa mga puno, ng kapre, mga higanteng naninigarilyo sa ilalim ng punong kahoy, at ng tikbalang, mga nilalang na kalahating kabayo at kalahating tao na nagkukubli sa kadilima. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang mga puno ng balete, ay pinaniniwala ang daanan, patungo sa mundo ng mga espiritu, kung saan ang mga patay ay nananatili at ang mga buhay ay hindi dapat magtangkang lumapit. Isipin mo, isang gabi ng iyong paglalakbay sa Balete Drive, kung kailan ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang kalsada, na may haba lamang na 1.3 kilometro, ay humahaba sa harap mo na parang isang madilim na pasilyo, pinapalibutan ng mga puno ng balit. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng basang lupa, at ang katahimikan ay sinisira lamang ng paminsang kaluskos ng mga dahon. Habang nagmamaneho ka, ang mga ilaw ng iyong sasakyan ay pumupunit sa kadiliman, tinatanglawan ang mga baluktot na hugis ng mga puno. At doon, sa gilid ng iyong paningin, nakikita mo siya, isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puti, ang kanyang figura ay halos hindi makita sa dilim. Siya'y nakasuot ng puti, ang kanyang mahabang buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay maputla, halos parang di totoo, ngunit may kakaibang bagay tungkol sa kanya, isang bagay na hindi mapalaga. Bumagal ka, tinutulak ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na yalok sa kanya ang pagsaka. Habang siya'y sumasakay sa likod ng upuan, nahuhuli mo ang isang sulyap ng kanyang mga mata sa rearview mirror, madilim, hungkag, na parang nagtataglay ng bigat ng walang katapusang kalungkutan. Sinasabi niya na ihatid mo siya sa kanto ng Balete Drive at Espana Extension. Ang kanyang boses ay malambot, halos isang bulong. Nagmamaneho ka ng tahimik, ang tensyon sa hangin ay tumitindi sa bawat sandali. Nang marating mo ang kanto, titingin ka sa likod upang sabihin sa kanya na narating mo na ang kanyang destinasyon, ngunit siya'y wala. Ang upuan sa likod ay walang laman, ang pinto ay nakalok pa rin. Ang iyong puso ay kumakabog sa dibdib habang natatanto mo ang katotohanan. Nakasalubong mo ang white lady ng Balete Drive, isang multong naglaho ng walang bakas. Hindi ito isang isolated na insidente. Marami na ang nagulat ng katulad ng mga karanasan. Bawat kwento ay mas nakakakilabot kaysa sa iyo. Noong 2013, isinalaysay ni journalist Neil A. Cruz ang kwento ng isang kapitan ng pulisya sa Quezon City. Ang kapitan, isang veteranong opisyal, ay nagmamaneho sa Balete Drive isang gabi nang makita niya ang isang babaeng nag-aabang ng sakay sa gilid ng kalsada. Dahil sa pag-aalala sa kanyang kaligtasan, inalok niya ito ng sakat. Siya'y sumakay sa likod ng upuan at, tulad ng iba pang kwento, bigla na lang siyang naglaho bago nila marating ang destinasyon. Ang kapitan, isang taong puno ng lohika ang dahilan, ay naiwan na natuliro. Hindi maipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Ngunit sino nga ba ang white lady na ito? Bakit siya nananatili sa kalsadang ito? Ang mga alamat ay nagkakaiba-iba, bawat isa'y mas gruesong kaysa sa iba. Sinasabi ng ilan na siya'y biktima ng isang hit and run. Ang kanyang buhay ay natapos ng biglaan, at ang kanyang pumatay ay hindi kailanman nahuli. May mga bulong naman na nagsasabi ng mas nakakatakot na tadhana, na siya'y inangkot, ginahasa, at pinatay ng isang taxi driver.
Ang kanyang katawan ay itinago sa ilalim ng mga punong nagbibigay ng pangalan sa kalsada. Ang mga puno ng balete, minsang nakatayong mga bantay sa gitna ng kalsada, ay sinasabing nasaksihan ang kanyang huling mga sandali. Bagaman ang orihinal na puno ay wala na, ang mga mas maliit na puno ay nananatili pa rin, ang kanilang mga ugat ay nakapalupot sa lupa. Marahil pinapanatili ang kanyang espiritu na nakatali sa lugar ng trahedya. Ang White Lady ng Balete Drive ay hindi natatago. Ang kanyang kwento ay kaakibat ng mga kwento ng iba pang White Ladies sa buong mundo. Mga espiritu ng mga babaeng nakaranas ng matinding trahedya. Sa Rochester, New York, ang White Lady ng Duran Eastman Park ay walang humpay na hinahanap ang kanyang nawawalang anak na nawala isang gabi at hindi na bumalik. Sa Pilipinas, ang White Lady ng Balete Drive ay isang paalala ng manipis na belo na naghihiwalay sa ating mundo mula sa susunod. Sa isang gabi na tulad nito, marahil ay makita mo rin siya, isang mabilis na sulyap ng isang buhay na matagal nang lumipas, isang babala ng mga kasindak-sindak na nilalang na nagpupugli sa anino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga nakakatakot na misteryo sa Mystic PH Channel. At tandaan, huwag kalimutang buksan ang iyong mga ilaw. Hindi mo alam kung ano ang nagpupugli sa likod ng mga anino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga nakakatakot na misteryo sa Mystic PH Channel. At tandaan, huwag kalimutang buksan ang iyong mga ilaw. Hindi mo alam kung ano ang nagpupugli sa likod ng mga anino.